So, what kept you going? Yan. So, sige ako muna. Parang sa akin, nagstay ako noon. Siguro kasi, since I left yung job ko noon sa Philippines, medyo big deal din sa akin yun. Kasi yung job ko that time is maganda na. Parang maganda yung company ko. Tapos, ginive up ko. So, parang sa akin, ilalabang ko. Diba? Parang, kahit kumbaga hindi man mangyari in flying colors, pero at least, tinapos ko. Yun. And sa akin din, yun nga, sobrang mesmerized na talaga ako nun sa Japan. So, kahit pagod na pagod ako nun na, nagagala pa rin ako nun sa Japan. Kaya hindi man super layo, pero in Tokyo area, inikot ko talaga yun. Kasi nandito na eh. Oo, yan. Yun. Libre na, nandito ka na sa bansang to. Oo, at kahit saan ka man pumunta dyan, pwede mag-picture. So yun, siguro may pagka-adventurous lang din ako. Or ambisyosa din ako na, yan, in-enjoy ko lang talaga. Siguro more on ano naman siya. Siguro since I'm single nga, more on for myself. Yeah. Parang, syempre, di ba, sino ba nalaban for you? Di ikaw din. Yun. Pero si ma'am, iba yung ano niya. My part, of course, yung what kept me going is syempre yung mga anak ko, as I mentioned, kasi maliit pa sila, no? They have to finish elementary, high school, college, ang laki pa ng bubunuin ko. So, yung iniisip ko yung future. Ayun. So, support system. That time ba, ma'am? Nung, may support system ba, ma'am, kayo dito? Nahirap kasi pag abroad eh. Wala. Like you, na I am here, no? I might not be the best support that you have, pero ako, in my time nung talent, wala kami lang din ng mga talent. So, pag may mga problems, kami nagko-console sa isa't isa. Hindi kagaya ngayon na may pwede kang tawagan na, ma'am, na naisa ko or something, can we go there? Wala kaming ganon. So, you can just call your promoter. Ano pa naman, wala talagang English sa Japan. Oo. Huwag kayo mag-expect ng English. Japanese Wala talaga. Japanese talaga. Yun. Oo. So, ibang support system. Ngayon, madami na. Before talagang, yun, yung mga Japanese promoter. Saka may mga translation na rin kasi ngayon madali na talaga. Ako naman noon, doon nakatira ako noon sa tito-tita ko. Busy sila sa work kasi nga OFW. Nga dito. As in, workaholic. As in, nagkikita kami minsan, like yung tito ko. Hindi kami nagkikita eh. Pagdating niya, nakahiga na ako. Paggising ko naman, nakaalis na siya. So, kumbaga, pag layo ng Tokyo, Yokohama. So, if may kailangan ako noon, ako din yung mag-figure out sa self ko. Parang isang beses niya lang ako hinatid doon sa Shibuya. Tapos, Shibuya yun, di ba? Ang laki. At saka ang layo nun. Malayo. To your viewers, can you tell us gaano kalayo yung Yokohama to Shibuya? I think siya, parang kung sa Philippines, siguro Manila to, siguro pa province. Di ba na Usually, ilang minutes or hours ang train mo? Hindi ko alam kung 1.5 or 1. Matagal na kasi. Maganda lang talaga yung system nila. Yes, yung train nila, yung transportation. Pero malayo yun. Kasi imagine lang yung 1 hour dito sa Japan na train, sobrang layo na talaga yon. Sobrang malayo. Pag nandito ka, hindi mo lang feel. So noon, though sa kanila ako nakatira, mostly, ako din yung nag-figure out kung paano pumunta dito, ganyan. Kasi, hindi nila ako masasamahan. Nakakahiya din namang, hindi sila pwede umabsent. Hindi man uso umabsent dito. Wala ding leave na, ili-leave ko to. Hindi. Kaya nung pagdating ko naman, yung balik ko, kaya ko na yan. Kasi ako lang talaga nung nagpupuntang City Hall. Ako lang. So, may Google Maps na ba nun? Meron naman, pero hindi pa ganun kagaya. Ako wala pang ganun. Wala pa ng time niya. Yun, buti na lang may Google Maps na. Yun, kaya, at least. pero nun, ma'am, kaya mas convenient sa akin nung nag-caregiver ako. Kasi nung student ako, ma'am, lahat yun, yung insurance ko, yung lahat ng bayarin ko, yung City Hall, pag nagpalit kasi naglipat kami ng bahay. Ako lahat yun, ma'am, futso pa talaga, wala pa talaga ako ano sa Nihongo, sakto lang. Ngayon, may tatawagan na, tsaka kaya ko na. Kaya, mas madali sa akin nung second time ko. Kasi importante din talaga matutunan mo yung language. Pero ngayon, in fairness, sa mga city hall, meron na silang, may mga city hall nag-offer na ng translator if you need it. No? Kaya, pero mas madali sa Tokyo. Sa totoo lang, mas madaming nag-i-English sa Tokyo area. Yeah, that's one thing Pag also I noticed. pumunta ka, kasi ang pansin ko nun, since Yokohama ako, pag dumating ka Yokohama, wala nag-i-English. Pero sa Tokyo, mas madami na pagkita nilang foreigner ka, mag-i-English na sila. Sa Yokohama, kahit pa puting-puting blonde ka, hindi ka papansinin. May experiences. Yan, ang saya, no? Ang saya ng Balikan na mga throwback na ano. Ayan. So, ito ma'am, moments that made you feel proud or change you. As nung nagtrabaho ako ng kahit na you would say kasi yun nga no there's a negative or
bad image sa mga talents before. Even though I'm working as talent, madami akong tutunan talaga sa Japanese. One thing is, may bako I never learned this in the Philippines, yung gratitude. There was a group of customers that regularly visits us na talagang nagpe-pray sila and they're very grateful about the things that they're having. O halimbawa, kakain, talagang inuubos nila yung pagkain. Tsaka kahit na, alam mo, if you're just gonna notice, kahit hindi ganong masarap yung food, kinakain nila because they don't want to be rude dun sa nag-prepare or sa pinagkakainan nila or sa restaurant. Ganun kabait yung mga Hapon. Tsaka yung gratitude, hindi ko to naranasan eh. Parang sa atin kasi, dapat lang nabigyan mo ako kasi mahirap ako eh. May pagka-self. Oo, di ba? Parang, hindi tayo mabigay kasi mahirap nga ako, bibigay ko. Ganon, di ba? Pero sila, kahit na maliit lang na bagay na nabigay nila sa'yo, at tas ikaw din na binigyan, you should be grateful dun sa nagbigay. Gaano man kaliit yan. Yun ang natutunan ko talaga sa Japan, yung gratitude, na sobrang generosity and gratitude na sinishare nila sa'yo everyday. Kahit na alam mo, itong mga nagpe-pray na to at nagiging grateful sa mga maliliit na bagay. Kahit ako sindi lang ng lighter ginagawa mo, but they're so grateful na ang yayaman itong mga taong to may-ari to ng mga malalaking company sa Japan, pero ganun sila ka-grateful at ganun sila ka-generous. Very humble na mga Japanese. Yes. Sa atin kasi pagka parang manager ka pa nga ng supervisor. Feeling mo may-ari ka na, sila talaga hindi. Actually, sa amin sa work namin, yung may-ari talaga mismo nung sa kaisha namin, wala parang normal lang siya. Wala sa head nila na ito ako, you should know. Yeah. Talagang iba talaga yung nila. Nagtitrain sila. Hindi sila yung, sa atin, pag may-ari ng malaking company, may driver, di ba? Nagtitrain, naglalakad sila. Normal lang silang kumilos, hindi sila ganun kabongga. No? Hindi mo talaga maiisip, maliban na lang malaman mo. Na alam mo na siya pala. Siya president, ganyan. Bagay na, sila, natutuwa sila agad. Ang babaw nila, compare sa atin. At saka yun, yung, ang medyo nahiya lang ako yung parang, yun nga, the regular feeling natin na parang need tayo lagi ang humingi, tayo lagi ang bibigyan, no? Sila hindi, wala silang ganon, na hindi, kahit na mas meron yung tao na yun, hindi, not necessarily it means na bibigyan sila, dahil sila yung lesser na meron. Yeah. Sa akin naman siguro yung discipline tsaka yung respect. Kasi grabe yung disiplina talaga ng Japanese. Kahit sa densya, yun yung sabi ko nga, no phone talaga sila eh. Hindi talaga, para sa kanila, medyo bastos yun. Yung sa escalator, tsaka yung late. Kasi di ba Filipino time, so talagang sila, on time, mas earlier pa nga ang sa on time time nila. Sa kanila, late na yun. Oo, kailangan 10 minutes. Di ba nga, kaya nila 20-30 minutes nandyan. Yun yung isa kong nakuha sa kanila na, siguro pagka mga Pilipinas, nagbabaw ka pa din minsan. Like, kunyari sa, mag-excuse ka talaga, sumimasen, ganyan. Tapos yung respeto, kasi sila, di ba sa atin ang hilig, lalo nga yung social media, para pag may nakita, i-video na nila. Sila hindi naman sa they don't care, pero respect nila na, parang it's your privacy. Kung anong suot mo, hindi ka nila titingnan na, ano ba yan, ganyan, hindi ka mako-conscious. Na yun. Kaya yun, iba talaga yun. Tsaka yung mind your surroundings. Isa pa yan. No? Yung, hindi ka lang basta payong mo, nakaganto lang, na may matutusok na iba. Hindi, talagang tinisip nila kung may yung katama. Basura. Iuwi mo yun sa bahay kasi kung wala kang yes, iba. Kung wala kang makitang basurahan, ilagay mo sa bag mo yung basura mo at iuwi mo sa bahay. So yun, skills, mindset, or relationships built overseas. Ay, madami mindset. Madami. Dito din nabago ang mindset ko when it comes to saving. Siyempre, no? Ni money, di ba? Kailangan mong matutong mag-save and mag-invest. No? Kasi siyempre, maraming OFW nga daw na nandito, pero pagdating sa Pilipinas, ilang buwan lang, ubus na, di ba? So, you really have to learn how to save. That's one of the mindset, no? Money mindset that you have to learn. And secondly is yun nga, yung adopting the good here, yun. Like the ones that we shared, no, yung magandang manners. Madami pa actually. Ikaw, Camille, ano ba sa'yo? Sa skills yan ng caregiver. In fairness, sa akin maganda din naman experience si caregiving. Kasi, ewan ko para sa akin, parang
iba kasi siya, may extra hand kasi yung work eh. Oo. Pero, yung iba ka nag-volunteer pa to do that. Pero kami, we are getting paid for doing that. Yun. Tsaka yun, yung Japanese, syempre. Tapos dito kasi Kansai Ben. Oo. Iba kasi may dialect May, ang Osaka. kaya nung una, tsaka ano. lahat kami, iba yung sinasabi. Hindi namin maintindihan doon no kanji. Sabi ng kanji. Yung parang what way. Oh, yeah. Doon na kanji. Akala mo yung kanji na sulat. Oo, tapos tabihing. Hindi yung tabi masing yung tabi na. Kami, hang pala sa kanila. So, yun. Kasi parang sa kanila parang sa Tokyo kasi wala talagang Kansai Ben. So, parang sa kanila, plus point yun na marunong kang mag-Kansai Ben. Ayan. So, yun yung isang magandang naturo ng Osaka. Ayun. Tapos yun, relationships naman, nakakatuwa din kasi though sabi nila mahirap yung kapwa Pinoy abroad, pero may mapipilit mahahanap ka pa rin naman. Like ako sa akin, sobrang blessed ko na somehow I could say na extended family ko sila dito abroad. Na yun, pag minsan lumalabas kami, yan, si ma'am, add-on din yan. Nakakatuwa kasi may mabibuild ka pa rin namang relationship sa Japan or sa abroad. At saka yung friend ko, yung na-meet ko, sinabi ko sa inyo, 1998. Until now, friend ko pa rin siya. Nasa Shizuoka na siya, nakapag-asawa siya ng Japanese. Ayun, yun naman yung maganda din sa mga friendship makukuha nyo overseas. Kalimitan, long-lasting. Kasi, kumbaga, inilaban nyo yun kasi nga mahirap din mag-build talaga ng friendship abroad. Ways your experience shaped who you are now. Yun. So, sa akin, siguro, yun nga, nung first, bago ako mag-student, iba pa yung mindset ko, parang climb the, career ladder, ganyan. So, nung nagpunta ako dito, doon ko nga nakita na mas malawak yung mundo, mas maraming nag-open sa akin na opportunity, feeling ko, kasi mas naging open din ako, mas naging flexible din ako. Tapos, mas nangarap ako in life. Parang unstoppable, mas naging unstoppable ako nun. Kasi pag sa Philippines kasi, di ba parang medyo chill lang tayo? Laid back. Oo. Parang kalma lang, walang masyadong pagbibisihan. Oo, yun. Dito, hindi talaga siya. Oo, yun. Tapos, siguro sa ma'am, before din, nung bago ako pumunta dito, hindi ako mahilig makipag-communicate. At saka ayoko mag-start ng usap. Kasi parang sa akin, okay na, may friends naman ako. Pero since nag-abroad nga ako, tapos yung relatives na sinamahan ko dito, siguro second time ko lang sila nakita. Kasi nga, zuto na sila dito sa Japan eh. So, syempre, ikaw yung mag-a-adjust. Tapos, syempre, yung mga katrabaho ko din sa work, maiedad sa akin. As in, mga ka-age ng mom ko, ganyan. So, before, parang sarado na ako na hindi ako mahilig magsalita-salita. Nung nag-abroad ako, doon ako, sige ka, kwentuhan tayo. Mas naging open ako sa communication. Yun naman yung nabago sa akin ng pag-abroad, na mas naging malawak din ako. And mas naging interested ako sa bawat tao. Mas naging open ako. Pero, I just want to tell the viewers about how I looked at Camille, yung perspective ko noon kay Camille. Kasi dati, hindi naman siya talaga pala salita. Pag nag-meet kami, nag-uusap kami, hindi naman kaya nagulat talaga ako. Nagpa-podcast pala siya. Nagpa-podcast siya. Sabi ko, Deka, sobrang na-proud ako na parang ang tahimik ni Camille. And then, she had the guts to really start this podcast. And then, kaya sasabi ko sa kanya palagi that I'm so proud that you did this. Diba? Ang galing. Ako naman, ang naging ang nakita ko, I see the good in people. Nung nag-abroad ako, lumabas ako ng bansa, na maraming magbait na tao. Parang kasi sa Pilipinas, parang don't talk to strangers, lahat masama yan, may di ba? Ngayon nakita ko na maraming mabait, maraming gustong tumulong if you just let them. At when you find the good in the things around you, you would really find it. Makikita mo talaga siya, mahahanap mo talaga pag yun yung tinitingnan mo. But if you see the bad na naghihirap-hirap sa abroad, lahat na lang ng negative, puro negative lang talaga din ang babalik sa. It depends din talaga how you see life. Kasi yun nga yung sabi ko, wala naman talagang excuse sa tough life. Parang sabi nga, hindi naman pinaramis ni God na storm-free life siya. Ang promise niya, nandyan siya no matter what, anong storm man yan. So yun, na parang, ewan ko, parang ang mindset kasi natin, parang kailangan comfortable, madali lang. Kaya pagka dumating tayo sa point na yun, minsan iniiwan na lang natin or start ng panibago, and hindi natin mahanap, hindi tayo ma-fulfill kasi walang ganong life.
Kasi we're protected by our parents. Pag mahirap, ayan, wag ka magiging inaagaw na agad dun sa natatakot sila na magkamali ka, mapagod ka, mahirapan ka. So, yun na rin yung mindset mo growing up. Na pag mahirap, pag hindi madali, hindi to para sa akin. Ano, minsan, dun ka nga mas, Matututo, doon ka no? mag-grow. Yun. Parang sinasharpen, hinahasa ka pag may tough situation. Oo, kasi wala naman, di ba? Hinahasa ka ni God doon, no? To for something bigger and something good. Yun. Kaya yun, look, always on the silver lining. Yes. Meron yan. No matter what, Meron. gano'ng kahirap yan. Ano yung sabi ko, matatapos din naman. Hindi naman syempre yun forever na yun lang yung ano mo. Eto lang nga, Diba? just think of ano bang sinusundan ng araw? Gabi, di ba? So, paikot-ikot lang yan. Pag may araw, may gabi, ganun din ang life. Pag may problem ka, may solution. Pag may downs ka na situation, may ups yan, no? Kaya huwag ka matakot. Yeah. Pwedeng mag-pause, umiyak ka minsan. Pero, Yeah. syempre huwag naman forever doon. Bangon na rin tao, sige, ayoko na. Kasi yun nga yung sabi, hindi na matitigil yung mundo when you stop. Diba? Ayan. So, ito, medyo patapos na tayo. Diba? Ayoko pa. Ano, iba na lang yung topic sa sunod. Ayan. So, ito do you wish anything had been different? Alam mo, I heard, doon sa mentor ko, Bob Proctor, sabi niya, meron daw isang movie na sasakay ka ay ng train. Kung pwede ba daw na bumalik ka doon sa station na mas na maganda ang buhay mo, madali, ganun. So parang life din, no, na babalik ka na hindi, ganito na lang dapat ginawa ko. Babalik ka ba? Ganun yung question nung na yun, nung parang movie. Balik ka or hindi mo dinaanan yung madinaanan mo ngayon, you wouldn't be like that now. Hindi ka magiging ganito ngayon. So probably there was time na question mo, ba't ang tagal ko naman nag-take off ng breakthrough sa buhay, ang tagal dumating ng mga mentors ko, ang tagal kong na-transform into something, into a beautiful person or a good person. Kasi you're not ready. Talagang si God talaga ang nagpaano sa'yo, naghahasa sa'yo nga dun sa toughness na binibigay niya, yung mga tough situation, hinahasa ka niya for you to be like this. So wala akong gustong baguhin. Talagang this is actually the perfect time siguro na binibigay sa'yo ni God to be like that. To be like me. To be me. Yeah. Ako din. Kasi looking back, like sa atin, kitang-kita nyo yung different lang journey natin eh. Pero, kumbaga, hindi ko ma-imagine na magpa-podcast ako kung hindi ako nag-Japan. Yeah. Parang, though, kasi OFW part lang siya. Pero yun nga yung makikita mo, no? Parang, there's a life more, bukod dun sa trabaho mo. Like ako, yung iba nagva-vlog, ang dami nagva-vlog na OFW na you could have other life aside from that. So, sa akin, nakakatuwa lang tingnan. Like, yung toughness ko nga, resiliency ko in life, hindi yun mangyayari sa akin kung hindi ko dinaanan lahat yung maano ko sa trabaho ko ng student ako. Kumbaga, na-dismay ako kasi hindi nagtuloy yung journey ko sa Japan. Umuwi ako, pero kumbaga, ginalingan ko pa rin, nag-try pa rin ako to go back. Lahat ng yun, reason kung bakit nandito ako ngayon. Ito yung mindset ko, ba't ko kayo kausap, diba? So, wala. Sa akin, yun din yung sa akin. Ano man yun, pangit man yun, may dinaanan man akong pangit, nabigo, na-betray, okay lang. Kasi, kumbaga, may tinuro yun sa akin eh. May na-add up yun sa pagkatao. So, wala nang babago. Everything led you to who you are right now, to where you are right now. So, talagang, pag may sasabi ka, may regret, may mga regret dun sa, you should have handled things differently. May mga ganong regrets, but along the way, no, lahat to made you kung saan ka ngayon. May regret na onte, pero para baguhin pa, no na. Diba? Yan. Tapos ito, maganda to. What advice would you give to aspiring or current OFWs? Ako muna, kasi siya ibang level talent as an OFW. Siguro ako, dun sa mga young ones, yung mga gustong mag-abroad pa lang, siguraduhin nyo din buo yung loob nyo. Like ngayon naman kasi, kumbaga, though mahirap naman talaga yung buhay in the Philippines, may mga other options pa din naman. Kasi yun nga yung sabi ko, pag nandito ka na, hindi mo na dapat option umurong kasi ang laki ng babayaran mo. Sayang yung opportunity. Sayang yung opportunity. Pero totoo yun, hindi madali. Like yung homesickness, lalo na yung iba. Ako kasi single eh. Pero if you have your kids, your husband or your wife, hindi talaga ganun kadali. Siguraduhin mong gusto mo talagang gawin and ready ka. Kasi iba dito, wala ka talagang aasahan. Yun. And dun sa mga nandito naman, na enjoy lang and be wise.
Kasi, hindi naman tayo forever nandito lang, hindi rin tayo forever bata. So, matutong mag-save, enjoy pa din, pero yung sakto lang, yung merong, kumbaga, may naipon kang memories, may naipon ka rin pera. Yun, kung may mga struggles man, like homesickness, ganyan, kumbaga, sana maging positive pa rin tayo and tapangan lang natin to go on lang. Ayan, pero saludo kasi, grabe yung pagod. Grabe yung hirap na to, opo. Grabe yung tinitiis ng bawat OFW. Grabe yung kuwento ng bawat isa. Ayan. Sa inyo, Well, ma'am, ako naman, madami kayong na-handle na mga that's OFW. true. Kaya nga, siguro, what's important is you have to be ready. Ready ka sa mga susuungin mo dapat. Kasi hindi lang to trabaho, no? Andyan yung relationship mo sa coworker mo. You have to be open-minded and open-hearted ka din. Kasi, you have to build a relationship eh. Hindi lang nagtrabaho ka tapos wala kang relationship with your coworkers. Mahirap yun. So, be ready and be open. And of course, importante yung trust mo kay God. So, I guess that's the most important thing. Eh. Yung talagang, kasi the Bible would only be the one to console you. So, kung if possible, you can bring your Bible here. So, para pag need mo talaga ng questions that you don't know the answer, basa Yun ka lang talaga ng yung Bible. magiging anchor That's, mo I guess, talaga. yes, one thing. That's the most important thing, actually. Ayun. So, ito, one of the, last na to eh. Ayan. How did the OFW chapter spark something in your life? Ayun. Sa akin siguro, since nakwento ko din to sa podcast ko before, hindi ko dream mag-abroad. Ayoko. Kasi nga, my dad was an OFW. And I grew up na wala siya kasi straight siya eh. So parang hindi ko talaga naisip, ayoko mag-OFW ka ako. Kasi parang, ayoko parang sa may malungkot na part sa akin yun. Pero hindi mo nga masasabi kung saan ka dadalhin ng life. Na yun pala yung nilaan ni God para sa akin. It sparked so many things. Doon talaga nag-start yung maraming bagay. Kasi doon ko nga nakita yung mas palaban na version ko and mas dreamer na version ko. And siguro yung pinakamalaking spark niya is kung paano ako mas naging bukas when it comes sa tao. Na maganda, may ganun pala akong side, yun nga, the podcast itself, na yung to give back din, yung knowledge, yung wisdom mo, to inspire. Kasi hindi ko siya mararating sa life ko if hindi ako nag-OFW. Parang feeling ko, mag-chill na lang ako sa Philippines. Kasi, mag-work na lang ako, sino-work na lang ganyan. Pero nung nandito ako, parang mas, siguro since I am away from home din, dun sa comfort ko, mas nakilala ko yung sarili ko. Yung totoo yun, kumbaga, when you go abroad, may ibang version ka ng sarili mong makikita. Hindi lang sa pagtatrabaho, pero kung hanggang saan yung kaya mo, and ano pa talaga yung gusto mong gawin in life. So, yun, para sa akin, one of the turning point of my life is yung naging OFW ako. It sparked a lot in my life na, yan, nagkaroon tayo ng sparked realities because of that story of mine. Yes, that's true, Camille. Kasi yung time for you to reflect is, isa ka dito eh. Kaya talagang marami kang time para reflect. Ano bang nararamdaman ko? Yeah, that's true. Dito mo talaga, marami kang realizations that's gonna happen pag nag-OFW ka. Pero same as you, Camille, hindi sumagi sa isip ko, as I mentioned din kanina, na it never crossed my mind na mag-OFW or mag-abroad man lang. Wala same pala tayo sa part talaga ako idea na mag-abroad. But because God gave me that kind of challenge, no, yung problem, na akala mo that's the end of the world, no? Tapos dati, but then now that I realize, no, binigay sa akin ni God yung struggle na yun, yung problem na yun, yung problema na napakalaki na yun, is to give me something much better. Kasi hindi naman ako magpupunta ng Japan and I would meet my husband and magiging ganito yung buhay ko if it weren't because of that kind of problem na na-experience ko. So, that's really the spark that happened to me. So, maganda din talaga ang experiences. Of course, may mga experience na naririnig tayo na hindi maganda. But ano lang naman yun, hindi naman lahat ganun masamang experience. Marami din namang maganda ang mga naging experience. It's just how you handle the situation. Siguro saan perks lang din siguro na, yun nga, single ako, I don't have kids yet, wala din akong partner na, kumbaga,
if may nag-spark something sa life ko, kaya ko pang mag-commit, kaya ko pang mag-shift, kasi ako pa lang naman. Yun. So, kaya nga sa akin, tinitingnan ko siya as grace of God, the blessing siya, kasi at this age, parang umabot ako sa ganitong realizations na kaya ko pa, kasi if you have more responsibility, ang hirap din. Na, kunyari may gusto ko pang gawin in life, syempre may to consider ka na. So, yun. Grateful ako na andito ako sa point na to ng life ko. Ayan. I add ko lang, the happiest moment, of course, of the OFW is yung magpadala sa Pilipinas. Again, yan naman, di ba? Yung yung nakapahulog ka na. yung naihulog. Tapos, yun nga, mag-iitlog na lang kami after. So, totoo yun. Yun talaga ang Minsan yung mga happiest. kasama ko yun, natatawa kami. Kasi parang, December yun. As in, siguro mga 20s na ng December. So, kita mo sa Pinas, popost sila, lechon, ganyan, may mga spaghetti, leche flan. Tapos kami siguro mga 3 days na kami nag-iitlog. Sabi namin, saya nila, akala nila OFW, dami pera. Puro itlog lang yung kinakain namin. Hindi, tsaka, mind you, viewers, ha, ang baba ng yen kasi ngayon. Ang baba. Oo. Dito gagastusin is okay. Pero Okay. pag pinadala sa Pilipinas, ang liit lang. But we couldn't do anything kasi yung government ang ano niyan di ba? Yung ano yan hindi naman namin kasalanan. Out on. Tsaka na nangyari siya. Halos buong mundo naman because of the pandemic. Ayan. So, yun ang aming journey. So, makikita nyo yung difference na yung kay ma'am kasi she has her family na, ako naman single. Pero yun nga, masayang mag-OFW. Ang ganda ng Japan, super proud kami. Pasyal kayo. If you have time, yun. we're here. Nasa Osaka lang kami ni Camille. You can chat us. Pwede kayong i-tour ko kayo dyan Tour. May Oo. kape. Yan masaya siya, masaya. And kung may struggle man, okay lang naman. Kumbaga, sa akin, blessed enough na I have my people na rin dito to go with me kung ano mang pagdadaanan in life. Pero And of course, God is with us. yun. So, para sa amin, pareha sa amin, masaya. Masaya ang journey as In an general, OFW. masaya. Ayun. So, before we end this, meron ba kayong parang quote or Bible verse in life na nyo? Ako kasi, as I always share this Bible verse na God really loves a cheerful giver. So I guess what's important is the generosity natin, no? It doesn't mean na it's always monetary, but you can give your talent or your advice or your love or care sa ibang tao, lalo na nasa ibang bansa kayo. So again, ma'am, thank you for joining me. And I know, hindi to yung last. Pero thank you for being my first guest sa Spark Realities. It's my pleasure and see you guys. Ayan. So see you next week. Thank you!